22:24 in the afternoon. This is me again, Gandang Kara, with a short hair, with a new look ngayong 2026. Oo. Ayan, sa dami na nagtatanong sa akin kung bakit daw ako nagpagupit, hintayin nyo na lang sa vlog ko para malaman nyo kung bakit nga ba. 'Di ba? Anyway, so ayan. Ayan. Hay nako, nakakain na ako. Ang sarap ng kain ko. Iba talaga kapag nakakakain ka ng busog na busog ka. Ang sarap sa pakiramdam na na-fulfill mo yung pangarap mong kumain. 'Di ba? Kaya sa mga gutom na dyan, alam ko kung bakit mainit ang ulo mo. Kasi gutom ka lang. Yahoo! Tatawid natin yan. Live na tayo ngayon. Tek nga, wala mo paglagyan yung yung aking isang live. Pahiram naman ako nung mo, Tita Cora, nung iyong inumin. At naalala ko pala ngayong araw, hindi pa pala ako nagwa-water. Naku, yan ang dapat hindi nyo kinakalimutan kasi napakahalaga daw ng tubig sa katawan natin. Meron nga ako nabasa hindi ko alam kung kahapon ba yun o nung nakaraan, na mabubuhay daw pala ang tao kahit tubig-tubig lang. Which is true, di ba? So, napaka-importante po talaga ng tubig sa katawan natin. O, ako talaga yung nagpapayo, no? Ang galing ko talaga. Yung hindi mo magawa sa sarili mo magtubig. Pero pinapayo mo sa ibang tao na magtubig kayo, guys. Tsaka nakakaganda yun ng balat kasi nakaka-clear yun ng skin at nakakabata. Alam niyo ba dati, meron akong trivia. Ito trivia to Tsaka secret. Si Christine Hermosa, di ba, napakaganda niyan sa showbiz. Ayan. Ang sekreto daw niya is 8 glasses of water sa isang araw. Yun talaga yung hindi daw dapat nawawala sa buhay niya, yung 8 glasses of water. Kasi nakaka-clear ng skin, ng pimple, ng everything. 'Di ba? Kaya yun talaga yung pinakasikreto. Water, water, water. So, ngayon, kung hindi ka pa uminom ng tubig, mag-water ka na dyan. Okay? Anyway, guys, tawagan mo ako 8721-2429 or 7001-7949 kung gusto mo mag-share ng mainit na love stories ng buhay mo. Kung ano man yung sikreto mo na hindi mo masabi, kahit kanino, pwedeng-pwede mong i-share yan sa akin. Ayan. Anyways, may caller na tayo, so wag na natin patagalin pa ang lahat. O siya, eto na! Welcome to Heart Stories. Panibagong kwento na naman ng inyong mapapakinggan at mapapanood. Papainitin nga ba ang ulo mo o papainitin ang katawan mo? Call the show! Gusto ko muna mag-thank you kay Annie Rose Kahilig. Thank you so much for sending love. Ayan. Hello Facebook world and hello TikTok world and hello YT world. Lahat na hello. Hello sa inyong lahat. O, ito na may caller tayo. Kausapin na natin siya. Ay, nagro-robot. Hello? Hello? Hello po. Hi! Sorry po, hinihingal pa ako. Bakit tumakbo ka ba? Ano po kasi, no? Sinabi na po na okay na. Nasa labas na po kasi ako ng boarding house, tapos bumalik lang po ako dito. Okay. Sige, anong pangalan mo? Si Diana po. Diana from? Hong Kong po. Uy, Hong Kong! I miss Hong Kong! Parang gusto ko nga bumalik dyan bukas eh. Wow! Bukas talaga. Okay. Gaano katagal ka na dyan sa Hong Kong? Almost 6 years po. Ang tagal na. Anong work mo dyan? Domestic helper po. Okay. Kumusta ka naman? As of now po, complicated. Like my love life. Bakit complicated yung love life? Kasi po way back like 1 year or 1 year before is parang dumating po sa point na yung relationship ko with my husband na gusto po namin ibalik yung dating tamis ng relasyon. And then parang inamin po siya sa akin, tapos inamin din po ako sa kanya na mga mistake, ganun po. Anong klaseng And then, mistake to?
na lang po, hinihingal ako. Sige May lang. inamin ko po sa kanya yung time na sinabi ko sa kanya na gusto ko ng space is parang may dumating na someone sa akin na nagpa nagpa-feel sa akin na para bang, Importante ah, ka. yes po, worth it po ko, gano'n. Saan mo nakilala 'tong lalaking 'to? From my friend po. So ibig sabihin nauna kang makaramdam ng feeling sa iba? Actually po kasi ano, siya po yung unang may nagawa and then sa dumami na lang po yung mga nagawa niya sa aking parang sakit. And What then parang na-feel ko po na hindi ako worth it para sa kanya kahit lahat naman po ay ginagawa ko. what do you mean yung may una siyang nagawa? Anong kasalanan ba yung nagawa niya sa'yo? Yung hindi pa po ako umaalis, sa Pilipinas, nasa Pilipinas pa po ako, karaniwan ko po siya nahuhuli online. So may babae. Opo. Pero And then online niya nakikilala yung mga babae? opo. Okay, nagsisi ba, umamin, humingi ng tawad? Nagsisi po, humingi ng tawad tapos and then after a week or a month, ayun na naman po. Every time na kasi siguro mali po yung pagiging ano ko, minsan 'pag may instinct po kasi tayo nakakaramdam. Tas 'pag nakakaramdam po ako, chine-check ko yung iPad or yung phone niya po, may nakikita na naman po ako na kalandian niya through phone. So ibig mong sabihin hindi nagbabago, paulit-ulit mo siyang nahuhuli? Opo. And then nung nandito na po ako sa ibang bansa, parang may pinaka-sitwasyon po kami na may nag-message na mismo sa akin na may ginagawa po siyang hindi maganda at parang sinasabi niya na okay lang ba sa'yo na yung nung kinikita mo baka napupunta doon sa girl, ganyan-ganyan. Tapos sinabi niya naman po na wala lang daw, ganyan-ganyan. Tapos after po nun, parang pinaramdam niya sa akin na hindi totoo yon. Tapos parang nagbabago na po siya. Kaya nga lang po parang sa akin po kasi lalo na 'pag everytime na nagtatalo kami ta's magmumura siya gano'n, parang nafi-feel ko po na para bang hindi ba ako worth it sa'yo. Kumbaga ako na nga yung nag-sacrifice na mag-iibang bansa para sa family natin ta's parang pinaparamdam mo pa yun sa'kin yung gan'tong sitwasyon, parang gano'n po. Tsaka pinatawad mo na ng paulit-ulit tapos mumurahin mo pa ako, talaga ba? 'Di ba? Kaya nga po, kaya ta's nung sinabi nung ano way back, yung last year po na nag-aminan po kami ng lahat-lahat ng pagkakamali gano'n. Parang natanong ko lang na sa sarili ko na nung ako naman yung nagsabi sa kanya na parang na out of love ako tapos may someone na na ano po, na nakilala ko po gano'n. Na although aminado po kung pagkakamali ko rin po na na-fall ako dun sa guy. Dahil siguro sa pinaramdam niya sa'kin kasi parang ano po ko, ang problema po kasi sa'kin yung para bang masyado akong emotional, na parang may mga desisyon ako minsan na hindi tama dahil 'pag everytime na nagiging emotional po ako. Pero understandable ka naman dun kung bakit ka emotional kasi ang dami mo na rin binuhos na emosyon dun sa husband mo. Tsaka kung paulit-ulit mo kasi siyang pinapatawad, 'di ba? Tas paulit-ulit din na ginagawa. At 'yan ang nakakatakot sa mga babae kasi magpapatawad tayo na magpapatawad ng paulit-ulit. Mahaba yung patience natin. Pero pag dumating yung time na alam mo yon mapapagod ka talaga. Tapos nagkataon pa may nagparamdam sa'yo na, ay, special pala ako. So, nahulog yung loob mo. Ginawa mo ba to? Opo, parang gano'n na nga Ay, po. Tapos ginawa mo. parang, nung last time po na umuwi ako, may nangyari po. Ayun! Ano naman, aray. So, masakit talaga sa kanya pala yun kasi hindi ka naman nakipaghiwalay. Dapat nakipaghiwalay ka muna kung gusto mo nang magpapasok na ibang lalaki sa buhay mo. Pero ibig sabihin, tinutay mo siya. Hindi, yung time na po kasi yun yung time din na parang nag-ano po muna ako sa kanya, yung parang ano ba yun, yung parang cool off or something na parang wala na po rin po muna kami, parang gano'n. Cool off, pero hindi pa sure. Opo, kasi po kasal po kasi kami. Pero hindi ka nagsabi ng maayos na in love na ako sa iba, ayoko na, tama na, hindi. Opo, kasi that time po talaga parang ano, sa sobrang stress ko na rin po sa trabaho ta's ayoko na pong dagdagan ng stress galing sa kanya kaya parang ang inano ko na lang po, nag-focus na lang po ako dun sa kausap ko. O, dun ka naging mali sa part na yun.
'di Opo. ba? At Kasi saka aminado naman po ako na yung pagkakamali na yun kaya nga po yung nag-aminan kami, yun po yung sinabi ko sa kanya na sinabi ko sa kanya, tanggap ko kung ano yung magiging desisyon niya, tanggap ko kung anong gusto niyang mangyari. Pero po siyempre po 'di ba sinasabi nga po nila kung kailan yung saka mo mararamdaman kung ano yung worth ng tao sa'yo kahit gano'n. And then po ang pinakamahirap po kasing sitwasyon namin sa ngayon dahil nga po dun sa nangyari is parang hiwalay po kami pero sa amin lang pong dalawa yon na hiwalay kami. Hindi po alam ng family namin, hindi po alam ng mga anak namin, ni kahit sino po. Kami lang po talaga nakakaalam na hiwalay kami. so secret lang. Kayo lang dalawa nakakaalam na hiwalay kayo. Ilan anak niyo? Opo, dalawa po. Kasi po parang pong gusto niya rin, parang nararamdaman ko rin naman po na gusto niya na makita sa akin yung pagbabago ko kung hindi ko nagagawin yung ganong sitwasyon. Pero asan yung ginawa mong lalaki? Wala na kayo? Ano, opo, wala na po. Yung pagbalik ko lang din naman po dito, nakipaghiwalay na rin po ako kaagad nung pagbalik ko po dito. So gusto mo nang makipag-ayos sa asawa mo ngayon? Nag-aayos po kami as of now, kaya lang po yung sitwasyon po namin is sobrang complicated kasi po yung buong family niya, hindi alam na hiwalay kami. Tapos po, yung para bang dahil nga po nasa ibang bansa ako, continuously pa rin po yung pagpapadala ko sa kanya, sa mga anak namin, hindi pa rin po ako pumapalya. Yun nga lang po, ang sakit lang po kasi nung last time na umuwi po ako ng Pilipinas to exit po yung previous kong visa. Yung sitwasyon po namin is yung mga nasa paligid po namin, hindi po nila alam na wala kami. Sa Tapos po, inamin po niya sa akin na meron po siyang girlfriend. yun lang. So ikaw nakipag-break pero siya may girlfriend siya ngayon. Opo, pero ako tapos parang ang sitwasyon na siya okay, ako hindi puwede, parang gano'n. Although wala naman po akong planong mag-boyfriend, pero para bang yung po, yung parang yung ang sakit na kahit kasama ko siya, tsaka parang malaking question po sa'kin kung talaga bang wala na ba 'to nararamdaman sa'kin or may nararamdaman pa ba 'to sa'kin. Kasi po nung umuwi po ako, Christmas until New Year po, may nangyayari po. Tapos yung nararamdaman ko rin po yung pagke-care niya. Pero po siyempre, may time na dumarating po na nakikita ko na ka-chat niya or kausap niya sa phone yung girl. And then hindi nga po ako puwede mag-post sa social media kasi nga yung girl malalaman na na okey kami. So ibig sabihin ngayon parang ikaw pa yung nagtatago. Opo, gano'n nga po. Pero hindi alam ng girlfriend niya na bago na okay pa rin pala kayo. Hindi po alam ng girlfriend niya na nagsasama kami pa rin. Tapos hindi rin alam ng girlfriend niya na continuous pa rin po yung pagpapadala ko sa kanya. So anong pupuntahan nito? 'Di ba ang pupuntahan nito gulo? Ang inaano niya po, ang girl po kasi is umalis na rin, nasa ibang bansa na rin po siya. Parang inaano niya lang po sa akin na para bang ipakita ko sa kanya na talagang, kaya niya akong pagkatiwalaan, na kaya ko na talagang magbago. Pero kung gusto niya ipakita sa'yo na kaya ka niyang pagkatiwalaan, bakit may girlfriend siya? Sabi niya po kasi, yun po kasi yung girl na hindi niya kaagad kayang bitawan kasi yun po yung girl na yung time na sobrang nasaktan siya dun sa nalaman niya about sa'kin. Yun yung nag-comfort at saka yun po yung girl na nandiyan para sa kanya. Pero kahit na, ang tawag diyan testing the water. Habang tinetest ka niya kung totoong nagbago ka, ayaw rin niya mawala yung isa para nga naman may fallback siya kahit isa sa inyo, naniniguro siya. Which is, tiba-tiba siya ha. 'Di ba? Come to think of it. O sige, sabihin na natin na iniisip niya kung mapagkakatiwalaan ka ba o hindi. Pero dahil meron siyang on the side chick habang naghihintay sa'yo kung totoong mapagkakatiwalaan ka, parang siya yung nakikinabang at ikaw yung masasaktan. 'Di ba? Parang hindi rin tama, may mali din eh. Ay, yun nga rin po, kaya nga rin po na napatawag din po ako. Parang hindi ko alam kung sa ngayon na nagpapakatanga na lang ba ako, tinatanggap ko yung ganong setup para lang unang-una po para lang sa mga anak namin tas para lang sa mga tao sa paligid namin, parang gano'n. Pero yung time po na nandun ako sa Pilipinas, sobrang sakit na para bang
okay, happy tayo sa picture, ganyan-ganyan, magkakasama tayo as a family. Tapos after a few hours or minutes na kokontakin niya naman yung girl, ganito, ganyan. Parang ayun po. 'Di ba ang sakit sa pakiramdam nun bilang babae tsaka So, bilang legal sobra wife? po. Kasi legal ka pa din eh. Anong nafi-feel mo kapag nag-uusap silang dalawa? Sobrang sakit po kasi parang sa akin tapos nung one time po na bumalik siya dun sa kwarto kasi parang naramdaman niya po nagising na ako. Sabi niya sa akin na paano daw po yung iniiyak-iyak ko. Sabi ko, "Wala." Alam ko naman kasi na kung tutuusin wala akong karapatan na umiyak dahil ako rin naman yung may dahilan kung bakit ko 'to nararamdaman. At alam ko rin naman po sa sarili ko na pinagbabayaran ko na po yun, gano'n. Tapos sabi niya, "Alam mo naman pala, eh." Sabi niya gano'n, eh. Tapos parang alam ko rin po yung kung bakit siya gano'n minsan magtrato sa'kin dahil nga po dun sa nagawa ko. Pero ang question ko po is parang hanggang kailan ko kaya gagawin 'to? Kaya ko kaya na bitawan na lang siya? Parang para lang na mas magaan kaya or hahayaan ko na lang yung setup namin na gan'to? Actually, yun talaga yung tanong eh, kung hanggang kailan mo kakayanin. Kasi walang Ayun ibang nga po, walang ibang puwede magsabi o magdikta sa'yo na, "Sige, stay ka or umalis ka na diyan." Kasi ikaw lang talaga yung makakaalam kung kailan mo kakayanin at hindi mo nakakayanin. Pero alam mo, Diana, isipin mo din yung sarili mo. Minsan mas okay pang umalis sa isang sitwasyon kaysa malugmo ka diyan ng nasasaktan ka lang. Lalo na kung ang dalawa kayong pinagsasabay. ang iniisip ko nga po, ano kaya magiging worth it kaya yung pagtitiis ko, yung ginagawa ko or parang wala rin mangyayari by the end. Kasi ang pinakapunto ko po hindi lang para sa sarili ko kundi para din po sa mga anak namin na iniisip ko na, oo, nagkamali ako. Pero pinakamalaking question po talaga sa'kin na, bakit ikaw nung nagkamali ka ng paulit-ulit parang sa akin Okay tanggap na lang, tanggap tinanggap kita, mo. pero nung ako yung nagkamali parang parang ano, parang wala ng karapatan para magbago or wala ng karapatan para patawarin, gano'n po. Gets kita diyan sa part na 'yan. May mga tao talagang gano'n, na kapag sila yung nagkasala, 'di ba, pinapatawad natin sila. Pero 'pag ikaw na, 'di ba, parang akala mo life and death situation na, na end of the world na. Pero hindi ko jina-justify yung kasalanan mo kasi nagkamali ka din talaga, Diana. Malaki din yung Opo, pagkakamali mo kasi cheating din yun, eh. Ano pang pinagkaiba mo sa asawa mo kung pareho na kayong mga cheaters, 'di ba? Pareho na kayo at opo, this point. Kaso tapos na yun, nangyari na. Sa sitwasyon na meron ka kasi ngayon, hindi na siya fair para sa'yo. Hindi nakakaano ng pagkababae, nakakadurog siya ng pagkababae. Kasi kung ang isang tao magpapatawad, 'di ba 'pag gumawa sa atin ng kasalanan, kung magpapatawad ka, patawarin mo. Kung hindi mo kayang patawarin, 'wag na lang. Eh ang ginagawa niya sa'yo, pinatawad ka niya kuno, 'di ba? Kung pinatawad mo at kung ready kang tanggapin siya sa buhay mo, edi effortan niyo pareho. Kaso ang ginagawa niya, pabor sa kanya, eh. Habang pinag-iisipan niya kung tama ba 'tong papasukin ko ulit sa Diana sa buhay ko, mayroon siyang on the side at ang nakikinabang siya lang. Tas ikaw nadudurog ka. 'Di ba parang hindi pero talaga siya yung tama. yung one time pa po kinausap pa po ako nung girl kasi, nag-call pa po kami as a group. Kasi parang may something na nagcha-chat po sa kanya na parang ako yung inaano niya na ako daw yung nagcha-chat sa kanya. Tas sabi nung asawa ko na gusto daw ko makausap para lang daw mapatunayan na ano, na hindi ako yung nagcha-chat sa kanya. Tas sabi ko, "Walang problema." Tas kinausap ako nung girl, tas bigla po siya nagtanong sa'kin ng wala dun sa about sa usapan. Ang tinanong niya kung ano daw nung setup namin ng asawa ko tas sinabi ko wala na siya dun. Tapos po para bang sabi niya na sagutin mo lang na maayos yung tinatanong niya sa'yo, hindi mo kailangan sabihin kung kailan ka uuwi, ganyan. Kasi po hindi rin alam nung girl na umuwi po ako ng Pilipinas at nagsasama pa rin po kami. Tingnan mo yung nangyayari, ikaw pa yung kailangan makibagay dun sa kabit. Well, in fact, ikaw pa rin naman yung legal wife, 'di ba? Pero ikaw yung nag-a-adjust. 'Di ba? Kung maiisip mo yun, bakit mo ginagawa yun? Tsaka sa'yo na rin naman ang galing. Ang una nagloko yung asawa mo at ilang beses mo siyang pinatawad. Tapos ngayon, okay lang ulit sa'yo na ganyanin ka. At mas malala ngayon, kasi yung dati online. Ngayon, nakakausap mo pa yung girl. 'Di ba, habang biruin mo halimbawa after may mangyari sa inyo tapos kausap niya kinabukasan yung girl. Hindi ba parang nakakabastos yun para sa part mo? Ayoko naman po siya tanungin na
ano, para bang sige bibitawan kita kung totoong mahal mo ba yung girl. Kasi kung mahal niya rin po yung girl parang hindi rin naman po siya papayag ng gano'ng setup namin maski po sa kahit sabihin na natin na kasi may ano, pabor lang naman yung nangyari na yan, ganyan. Pero kung talagang mahal mo naman yung girl hindi rin naman po siya papayag ng gano'n yung setup namin. So parang yun yung pinanggagalingan mo na baka hindi niya mahal yung girl. Pero dapat ang pinanggagalingan mo kung ano yung deserve mo. Dapat doon na tayo sa tama ba tong ginagawa sa akin? Kumbaga yung injustice. Meron ka nang nararanasang injustice na hindi naman dapat ginagawa sa isang relasyon. Pero ginagawa sa'yo ng sarili mo pang asawa. Nagawa na nga before, Sabi nagawa ko ulit nga po sa ngayon. kanya, alam ba niya na continuous pa rin yung pagpapadala ko sa'yo? Alam ba niya na minsan sasabihin mo sa akin na para bang, "Oh, wala akong pera, kailangan ko ng budget," ganito. Alam niya ba 'yan? Sabi niya, "Hindi, ang alam niya wala lang tayo." Mm. Yun lang po 'Di yung ba? sabi niya. Isang malaking sampal 'yun, 'di ba? Gets ko naman na na-hurt siya sa'yo dahil nagkasala ka. Pero yung ngayon, dudugtungan niyo pa ng isa pang mali. Saan na to papunta? I think walang pupuntahang maganda to kasi sooner or later, wala namang sikretong hindi nabubunyag. Darating ang time, malalaman nung kabit niya na kayo pa rin bilang mag-asawa. Masasaktan yung kabit niya, mag-aaway sila, tapos ikaw ma-hurt ka din, baka masisi ka pa, magkakagulo. So, ang pupuntahan nito is gulo. Kasi pag may tinatagong isang bagay, ibig sabihin may mali. Kapag tinatago mo ang isang bagay, there is something wrong. Kasi hindi mo naman kailangan itago kung talagang okay ang lahat So the fact na tinatago ka, 'di ba, may mali na talaga doon. So dapat alam mo dapat kung anong deserve mo, Diana. Napagdaanan mo na Ang masakit pa nga po kasi dumating yung Pasko tsaka New Year, lalo na po yung New Year kasi dun kami sa side nila. Parang mas lalo pa pinaramdam sa'kin nung sitwasyon namin na para bang kaya ko kaya siyang bitawan kasi parang yung pamilya niya tapos yung sitwasyon namin parang mahal na mahal nila ako, parang hindi ko kaya na ano, parang bitawan na lang gano'n. Ganun, Although nahihirapan ako tsaka nasasaktan po ako sa tuwing makikita ko naka-chat niya yung girl, gano'n. Pero iniisip ko na kaya kaya ko kayang bitawan or titiisin ko na lang yung sitwasyon na ganito. yun talaga yung tanong kung hanggang kailan mo kayang tiisin yung ganyan. Pero hindi mo deserve yan. Para lang alam mo, hindi mo deserve yan. Biruin mo legal wife, ikaw pa naging kabit ngayon. Ang lala, 'di ba? Ikaw yung pinakasalan, ikaw yung legal, ikaw dapat yung nagagalit. Tapos ikaw ngayon yung kabit, nagtatago doon sa kabit niya. 'Di Ayun ba? nga po Kung kailangan, naka-ano nga po, naka-private profile nga ako kasi nga masyado ngang nagche-check yung girl ganito, oh 'di ganyan. ba? Ang dami mo na ina-adjust Alam mo kung nakagawa ka ng pagkakamali, kung nakagawa ka ng pagkakamali, pwede mo siyang pagsisihan, pwede mo siyang pagbayaran. Pero kung pagbabayaran mo siya sa ganitong paraan aba, hindi tama 'tong ganitong paraan. Kung gusto mo siyang pagbayaran, effortan mo yung asawa mo, kung gusto mo talaga siyang i-win back, pero mali may mali. Hindi mo magagawa yun, hindi nyo maaayos ang relasyon na nasira sa inyong dalawa kung merong third party involved kasi malilito siya. Sinabi ko nga po yun sa kanya, sabi ko sa kanya, "Paano mo makikita or mararamdaman?" Kasi sabi niya, gusto niya daw po kasi sa sarili niya mismo mararamdaman niya na, "Okey, mapagkakatiwalaan ko 'to, okey, okey na siya, puwede na namin ayusin 'yun sa aming dalawa." Sabi ko, "Paano mo malalaman 'yun? Paano mo masasabi sa sarili mo 'yun kung meron pang isa? So, ibig sabihin nahahati yung paningin mo sa aming dalawa." Parang gano'n po. Oh, ganun talaga. Hindi talaga. Alam nyo kung gusto nyong ayusin, dapat kayo lang dalawa. Hindi pwedeng tatlo kayo sa isang relasyon. Kasi nung nagloko naman siya, 'di ba? May third party ka pa ba nun? Wala pa, 'di ba? Wala Oh, po. wala Kasi pa. more on nasa bahay lang po ako. Tapos So, nahuhuli ko lang po siya everytime na halimbawa tulog na siya or nakainom, maiiwanan yung phone or yung tablet, gano'n. So, ibig sabihin, nung time na pinatawad mo siya, wala namang ibang umeksena, di ba? Kayo lang dalawa. Kaso, Opo, nagkamali ka kasi sa halip nga na patawarin mo na lang siya, nagloko ka din. So, nakasama. So, ang ending, every time na naggagantihan kayong dalawa dahil gumanti ka, tapos ngayon, ito naman yung ganti niya sa'yo, di ba? Pareho na kayo may pagkakamali. Ito na talaga yung ending. Hindi na talaga maganda. Kung magpapatawad ka, panindigan mo na lang. Kung ayaw mo pang magpatawad, may karapatan naman tayo na hindi muna Kaso ang ginagawa nyo, pinapahirapan yung mga sarili ninyo, di ba? Kayo lang din na nasasaktan. At actually, ikaw ngayon na nasasaktan. Baka mas maganda opo. pa na wag nyo na lang ipilit kung hindi na talaga uubra. Kasi marami na rin lamat
Nagloko siya, nagloko ka. Nagloko ka rin naman. Di ka lang nahuli. Alam mo yung song na yun? Di ba? Ay nako. Pareho kayo mga cheaters. Yan ang consequences kapag ikaw ay nagloloko. Yun talaga yun eh. But anyways, di mo pa rin deserve ngayon. Ngayon yung ganyang klaseng sitwasyon, parang mahirap ano yan, itawid na dalawa-dalawa kayong pinagpipilian. Ano to, saw-saw suka? 'Di ba? Hindi rin deserve tong gantong klaseng sitwasyon. Ngayon sabihin mo sa kanya kung gusto niyang piliin 'yun, go ahead piliin niya. Wala ka naman din magagawa kung hindi kanya kayang patawarin dahil may mga taong hindi talaga kayang tanggapin eh. Kung ikaw natanggap mo yung cheating na ginawa niya, siya hindi niya kaya eh. Wala tayong magagawa doon. Ito yung consequences. So, 'di ba? Kaysa pinahihirapan mo yung sarili mo. At ang tanong kasi hanggang kailan na dalawa kayo? Tapos mamaya dumating na naman sa time na ano, no? Dahil nahirapan ka, makakahanap ka na naman ng iba. Kasi mararamdaman mo na naman na special ka. Pag nakahanap ka na naman ng iba, ang Hindi, ending, actually nga po baka ngayon, lang pinofocus ko na lang po kasi yung sarili ko din ngayon sa gawaing simbahan. o doon ka na lang talaga mag-focus. Doon ka Doon na, na lang po talaga yung ginagawa ko. Tapos parang inaano ko nga po sa kanya na na sabi ko sa kanya, hindi ayoko magsalita pero gagawin ko na lang din. Pero yun nga po yung malaking question na hanggang kailan. Tsaka sinasabi ko po sa kanya na hindi ko sinusumbat sa yung ginagawa ko. Pero alam ko naman na kahit nagkamali ka ako, alam mo kung ano yung ginagawa kong sacrifice nga sa ngayon. Lalo na ngayon na para bang ang saya-saya pagdating sa Pilipinas tas pagbalik dito biglang may nangyaring hindi maganda, gano'n po. Yung parang ang dami-dami ko pang iniisip ngayon. mm mahirap talaga yan ate. So, huwag mo na lang pahirapan yung sarili mo dahil ikaw lang din na nahihirapan, ikaw lang din na nasasaktan. 'Di ba? Tayo naman talagang pumipili ng ano natin, ng lugar natin. Tayong pumipili kung kaya ba natin 'tong i-take na pain na 'to or papalayain na lang natin yung sarili natin, magko-concentrate na lang ba tayo sa ibang bagay. Tayo magde-decide nun eh. So, ikaw mag-decide sa sarili mo kung ano yung makakabuti para sa'yo. And hearing you now, hindi nakakabuti yung nasa ganitong sitwasyon ka. Kasi baka nga, 'di ba kagaya ng sinabi ko kanina, baka maging cycle. 'Di ba? Pag na-feel mo na naman na parang ano ko, deprive ako sa happiness, nasasaktan ako dahil may iba din naman siya o pag nakahanap ka na naman ng ibang lalaki, baka umulit ka na naman. Hindi mo masasabi kung makilala mo sa simbahan or what, 'di ba? Tapos ang ending, o ayan na naman, gantihan na naman kayo. 'Di ba magpahinga kaya muna kayo? 'Di ba magpahinga na lang kaya muna, baka makita pa niya yung worth mo sakali 'pag nawala ka. Kaya lang po natatakot kasi ako na 'pag halimbawang nawala ako or ako na magsabi sa kanya na, "Okey maghiwalay na tayo, totaling hiwalay na." Parang mas lalo niyang makita na yung wala talaga akong worth sa kanya. Alam mo ate, kapag mahal ka ng isang tao, hindi mo na kailangan na ikaw pa yung mag-push o magpa-realize kasi mararamdaman niya yun. Ngayon kapag hindi niya naramdaman na importante ka, ibig sabihin hanggang dun lang talaga yung love niya para sa'yo. Yun talaga yun. Kaya yung hinatid niya po ako sa airport parang ayoko nang bumalik dito. Parang ayusin na lang natin, parang gano'n. Dito ko lang sa Pilipinas papatunayan yung sarili ko, parang gano'n. Parang ayoko nang bumalik dito. Mm. 'Di ba? Ganun talaga eh. Ito yung mga consequences ng mga nangyari eh. So, unahin mo na lang muna sarili mo ngayon kasi sabi ko nga, kapag mahal ka talaga niyan, babalik at babalikin sa'yo, gagawa yan ng paraan. Actually, ngayon pa lang eh. 'Di ba? Hindi na yan papayag na may kahati ka o ganyan. Opo, 'Di ba? kasi siya rin pa rin po naman na nagde-decide na, gan'to parati po akong nag-a-update sa kanya ta's siya rin po yung nagde-decide para sa akin. At saka siya rin yung magsasabi na, ito hindi mo pupuntahan, ito po okey puntahan mo 'yan, parang gano'n po. Alam mo, minsan ang dalawang tao kapag nag-part ways, minsan dun nila nare-realize sa mga bagay-bagay. Ngayon, baka hindi niyo pa nare-realize, hindi niya pa, o baka siya hindi niya pa rin nare-realize kung ano talaga yung gusto niya. Kasi andyan ka pa eh. Kumbaga, hinahayaan mong masaktan ka ng ganyan eh. Pinapamukha mo sa kanya na okay lang, kahit magloko ka, andito naman ako eh. Kaya namimihasa din naman siya. And at this point, hindi ko pa nakikitang napatawad ka na niya talaga.
mukhang malalim din yung sugat na ibinigay mo sa kanya. 'Di ba? Opo, kasi hindi niya daw po kasi expected na Na magagawa magagawa ko mo yun. 'yon, 'di ba? Kasi iba talaga 'pag babae na ang gumalaw, mas masakit, Aminin na natin 'yan. Pero mali kasi, Sana iniwan mo na lang siya kaysa gumanti ka, 'di ba? Kaso Hindi, wala. hindi naman po kasi siya ano, yung parang siguro nga po 'pag ano sa iba tinitindig na pagganti, pero parang ano lang din yung time na yun nung Hindi mo para bang sinadya. sobrang stress na ako sa amo ko, tapos siya pa everytime na mag-usap may parati ba akong minumura, kaya parang naramdaman ko siyang kusa dun sa tao na hindi ko naman dapat maramdaman. Oo, pero choice mo pa din 'yun. Kumbaga kahit Opo, yung feelings mo hindi mo sinasadya 'yun, pero the moment na ginawa mo siya at may nangyari sa inyo, syempre pinili mo ng mangyari. Alam mo na 'yun, aware ka na dun. But anyways, tapos na 'yan, pareho na kayo nagkasala sa bawat isa. Dito tayo sa present mag-focus. Kung okay ka pa ba sa ganyang setup. And I think hindi dapat ganyan ang setup kasi parang kinukonsinti mo din yung cheating. Kinukonsinti mo yung cheating na ganyan ba dapat sa mag-asawa? sabi niya po sa akin, hindi sa kanya, sa ginagawa niya, hindi daw yun mali kasi wala naman daw pong kami. Akala ko ba kayo? Ano ba talaga? Hindi. Wala po sa'min nga pong Pero may dalawa. nangyayari sa inyo, 'di ba? Sa'ming dalawa po, Teka lang, pero sa'min po may nangyayari sa inyo, 'di ba? nung umuwi po ako po, may Oh. nangyari po. Oh, edi kunyarian lang yun na walang kayo, pero syempre, legal kayo, mag-asawa kayo, may mangyayari talaga sa inyo, 'di ba? So ibig Lalo na po sabihin, sa isang bahay lang naman po kasi kami, kasi yung bahay na kaya yun nga, po yung pinundar ko na ano, yun po. alam mo tayo lang talaga mag-aalaw kung iaalaw natin na masaktan tayo ng taong 'to o hindi, ikaw lang ang magde-decide niyan, Diana. Kung ayaw mong i-allow yang ex-husband mo na saktan ka pa at maging mukha kang tanga sa kanilang dalawa na parang ikaw yung kabit, tigilan mo na lang 'yan. Kasi ikaw tatanungin kita, kaya mo pa ba? Nagigets ko yung gusto mong buuin yung pamilya mo, yung Opo. naaano ka na kapag magkakasama kasi love ka ng family. Pero do'n ba umiikot ang relasyon? 'Di ba hindi? Secondary na lang 'yun, Ang tanong, kakayanin mo pa ba? Kinakaya pa po. So gusto mo pang ituloy? Nasa sa'yo naman 'yan. Gusto ko pa po siyang ituloy, kaya lang para bang sabi ko na kasi ang pinakakinakatakot ko po kung kaya ko ba siyang bitawan kung bibitawan ko siya. So ibig sabihin parang mas lamang talaga na hindi mo siya kayang bitawan. Opo, Mas kaya mo na lang tiisin yung pain basta nandiyan siya, tama ba 'yon? opo, kasi para sa akin kung yung pain na yun is yung kabayaran dun sa nagawa ko sa kanya, okey lang po sa akin. Basta sana you won't lose yourself in the process kasi nakakabaliw 'yan. Ayun nga po. Pero kasi yun nga, kasi po ano, yung bang may times na naguguluhan ako dahil sa yung pinapakita niya, yung pinaparamdam niya. Actually, together pa kami nagpunta sa Quiapo, nagsimba, ganyan-ganyan. Tapos yung para bang yung mga concern niya sa akin kasi meron na din po akong, problem dito sa Hong Kong na na-trace nila sa hospital. Tapos siya po yung pinaka-concern na dapat ganito yung gagawin mo, ganyan yung gagawin mo. So sabi ko, pinaparamdam niya sa akin na na-concern siya. May mga bagay siyang pinapakita sa akin na parang mas nagiging question sa akin kung yung sinasabi niya na wala na ba siyang nararamdaman sa akin or talagang inaano niya lang po sa akin yun na sabi niya kasi one time na gusto niya daw na ginagawa ko yung mga pagbabago ko, hindi lang daw dahil sa kanya kundi daw dahil sa sarili ko, dahil daw sa gusto ko yung ginagawa kong pagbabago, sabi niya pong gano'n. Pero kahit naman anong pag-usapan natin dito, desidido ka na, Nakita ko na, narinig ko na decided ka talaga na yung pain, kaya mong tiisin lahat alang-alang na wag lang siyang mawala. Basta sa'kin lang, sana, yun nga, you won't lose yourself in the process kasi mahirap yung ganyan. So, kailan kayo ulit magkikita? Hindi, kakaano ko lang po kasi kakabalik ko lang po dito sa Hong Kong. So matatagalan ka pa uuwi ulit ng Pinas? Baka po December kasi kailangan ko na naman po mag-exit before the 1 year kasi yung amo ko po unexpected din na kaya pala niya ina-ask kung kailan ako babalik kasi may plan pala siya na
i-terminate ako. Oh. So, ibig sabihin, kung December ka pa babalik, marami pang pwedeng mangyari buong taon. Kasi kakastart pa lang ng 2026 eh. Kakayanin mo pa, te. Di ba? Kakayanin po siguro. Marami Kakayanin pa. po siguro. Yun eh. Sa bagay, decision mo naman yan. Mukhang decided ka na. Sana lang makonsider mo na maisip na hindi dapat ganito ang klaseng relasyon na dapat nating ina-approve sa buhay natin. Diba? Pero nga po, ang sabi ko sa sarili ko, tsaka sa kanya po, na kakayanin ko lahat. Pero pag dumating yung time na sabi ko sa kanya, sabihin niya sa akin na, yung talagang masasabi niya sa akin na, itigil mo na yan. Yung siya mismo magpapatigil sa akin at sasabihin niya sa akin na talagang doon na talaga siya sa babae. Magpapaubaya na ako. Pero sa ngayon, sabi ko kasi talaga na hindi ko nakikita yung sarili ko na hihinto or bibitaw na lang basta-basta. Yun naman pala. So, decided ka na sa iyong desisyon. Gusto mo lang marinig sa kanya mismo manggaling na tama na bago ka tumigil. Pero kahit anong sabihin ng iba, hindi. Okay? Basta ang wish ko lang sa'yo, Diana, nako, sana mahanap mo ang kaligayahan mo na walang kahating iba. Hindi mo kailangan magtago, hindi mo kailangan mag-adjust ng ganyan. Diba? Para sa iba. Ang swerte ang swerte nung kabit In fairness, ikaw yung nagtatago ngayon. Hindi, actually nga po, naawa nga rin po ako sa kanya. Bakit? Kinaawa? Bakit? Kasi po, yung para bang tingin na tingin niya na siya lang talaga. O, diba? Niloloko mo pa siya. Di cheater ka na ulit kasi hinahayaan mo eh. 'Di ba? Kayong dalawang mag-asawa, niloloko niyo yung babae, kawawa din yung babae, walang kamalay-malay, nagbebembangan kayo, 'di ba? Masakit din noon. Masakit 'yun, hindi nga seryoso, 'di ba? Paano kung sa'yo mangyari din 'yun? 'Di ba? Connivance kayong dalawang mag-asawa. So, dun pa lang may mali na eh. So, sana dumating ang time, maliwanagan ka and maisip mo na hindi pala tama tong sitwasyon na meron ako ngayon. Parang may mali. Minsan mas okay pang lumayo eh. Pero dahil hindi mo pa kaya ngayon, wala tayong magagawa dyan at ikaw ang may katawan. 'Di ba? So, I wish you all the best. Magpaka-busy ka muna sa ibang bagay para hindi ka ma-stress dyan sa ex-husband mo. 'Di ba? Mag-ano ka muna, magsimba ka at mag-pray ka. Alam mo, Diana, mag-pray ka. Baka mas maliwanagan kapag ikaw ay nag-pray. Ayun nga lang po yung life ko start nung nangyari yun na umamin ako sa kanya. Every Sunday church lang and then wala na pong iba. Yun lang, church and then boarding house lang po. Sige. Anyways, oo. Wala na tayong magagawa dyan. Mukhang December pa ulit kayo magbebembangan. Pero the fact kasi na nag-uusap kayo, nagloloko kayong dalawa, magkasabwat kayo. 'Di ba? Magkasabwat pa din kayo. Kumbaga formality na lang yung sinatawag na kami na ulit. Formality na lang yun eh. Kasi until now, nagpaparamdam kayo ng care sa bawat isa. Nagtatawagan kayo. Hindi lang kayo magkasama, pero for sure, kung magkasama kayo ngayon, may mangyayari din sa inyo. 'Di ba? So parang hindi siya maganda. But anyways, ipag-pray mo yan para maliwanagan ka at makuha mo yung happiness talaga na hinahanap mo. Okay, Diana? At overtime na tayo. Baka mapagalitan tayo dito. Sorry po. Salamat. Okay lang. Salamat sa pagtawag mo, Diana. Ingat ka dyan sa Hong Kong. Salamat po. Salamat po. Ayan. Oo. May mga ganyan magkakarelasyon, no? Hindi na kami. Friends na lang kami. Pero nagbebembangan. Hindi kami, pero nag-I miss you, nag-I love you. Hindi kayo, pero nanonood kayo ng sine together, marami kayong ginagawa together. Ginagawa nyo lahat ng pang magkarelasyon. Pero hindi kami. Diba? Ano yun? Loloko nyo ako. Ay, naku, magpapaalam na tayo kasi overtime na tayo. Maggalit si Toby sa atin. O siya, maraming salamat. May bukas pa naman. So, thank you so much. Follow niyo ako sa YT channel ko, Gandang Kara. Sa new TikTok account ko, DJ Kara, new account. At abangan ang aking mga vlogs. Okay? Paalam na, Pangga. Susunod na po, si Toby. Maraming salamat. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, energy.